Magandang hapon, Pastor. Boker Tube sa mga Israelita. Magandang hapon din, brother. Good Magandang hapon, afternoon sir. to every one of you. my Bumabati dear ako friends. sa ating mga kapatiran na anak ni Adan at ni Eva na mga Muslim. Assalamualaikum. Yan, bumabati din ako sa mga kaibigan nating mga Bisaya. Maayong- Maayong hapon kaninyong tanan. Mm. Oh. At ganun din dito sa Maynila, magandang hapon. Ayan, marahay hapon inyo tigabos sa mga taga Bicol. Anyong hasiyo sa mga Koreano. Sa English, a pleasant good afternoon. Every one of you. Yeah. Galing. Ayusin mo yung buhok mo, Pastor. Ayan. Di ba? Okay. Okay. Ngayon, Ayan, para na sisir ang na. ating pag-uusapan, Pastor, ating segment ngayon Oo. ay pagpapatawad. Magpapatawad. Maganda yan. Oh, maganda yan. Talagang maganda para sa iyo. Oo naman. Oo. Bakit sa'yo hindi maganda? Ayaw mong pinapatawad ka? Ay maganda din. Yun. Pero hindi Very good, very hindi good. hindi yan kasi madalas kong kinakain. Ganun ba yun? Ikaw yan ang madalas mong kinakain. Oo. Yung pinakapagkain na hindi napapanis. Totoo yun. Kasi karanasan ko sa pagpatawad, hindi ko naman binibilang. Pero Hindi mo binibilang. marami na rin talaga. Marami na. Minsan naranasan ko pa na natutulog kami alas 10 ng gabi. Oh, bakit? March 20, 2018, pinagbabato kami. Kinabukasan, punta ako sa barangay. Maigi na lang, bago doon ako pumunta sa barangay, 20 minutes na pagbabato na ginawa sa amin dyan, sa Kupang. Oo. Sa taas, sa Sun 7E, Purok 2, Kupang Upper. Okay. Napasigaw ako, siyempre, nagugulat ako dahil tulog na ako. Ginigising ako ng umalingaw-ngaw na mga bato, tsak, 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 sa yero ko. Okay. Di, sabi ko, tigil. Lalo tuloy-tuloy ang bato. Di, sa bandang, maya-maya, kasi 20 minutes nga, kalagitnaan siguro ng 20 minutes, merong nagpaputok. Bang, bang, bang! Ayun pala, pinutahan sila ng barangay. Yung dalawang nagbabato sa amin, ay tumakbo. Ang tanong ko doon, identified ba ninyo kung sino nagbato? Oo, kapo, kinabukasan, nung alas 5 ng madaling araw, pumunta ako doon sa barangay namin na si Barangay Chairman Kukoy Vicente ang buong pangalan noon. Nagsabi siya, Pastor, kung gusto mo magdemanda, kilala ko ang nagbato. Kami yung nagpaputok kagabi, pinaputok ka namin sila dahil binabato kayo. Ay, salamat naman. Si ganito ang nagbabato sa inyo. Si John. Huwag ka nang magbanggit kasi baka paginitan ka. Ang mahalaga, yung banggitin mo, marunong kang magpatawad. Tama. Nagbabanggit ka ng pangalan mamuso pag iinitan ka pa Hindi, pagdaan mo. wala dyan na, mamaya. pinatawad na nga, kuna nga sila. Dahil ganito yun. Kaso naka-YouTube ka. Kaya Pasensya ka. na, nagpunta kami sa salamat brother ha. Nagpunta kami sa Lupon. Doon sa Lupon pa lang, hindi pa kami nag-usap. Lumapit na sa akin. Patawarin mo ako, Pastor, hindi ko na ulitin. Okay. Bakit mo naman ginawa yung pagbabato sa akin? Ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo? Okay. Inutusan daw sila ng mga tauhan ng developer, nilasing daw sila. Ganun ba? Yung pala Galit sige. kasi sa akin nung tauhan ng developer. Sige, galit sa'yo kasi ikaw yung namumuna. Ako naman na magkwento. Oh, Ako naman magkwento. sige, Pastor. ikaw naman. Tapos ka na, di ba? Ako naman makinig. Ikaw naman makinig. Sabi ng Diyos, magpatawad ka upang Ikaw ay patawarin din. patawarin ka rin. Magpatawad ka sa tao, sa kapwa-tao, at patawarin ka ng Diyos. Tama. Yan. Willing naman ako magpatawad, Pastor. Kasi ikaw, nagpapatawad ka. Ako rin magpapatawad. Di ba? Yan ang mga taong madali maloko. Kita mo sa BBM, maloko ka din. Bakit naman? Nagbigay tayo ng 100 Oo, hanggang ngayon wala pang ID. Wala pa ID. Nagbayad ka ng 100, walang ID. Patawad na rin yon, di ba? Tingnan mo, ang dami noon, 10,000 mahigit yun. 10,000 pesos. Kasi mahigit sa isang Malaking tao. bagay na yun. Oo. Buti kung ako Okay, lang anyway, magpatawad.
Yun ang sabi ng Diyos. Magpatawad. Kasi, pero ang sabi naman niya, magpasakop kayo sa pamalaan dahil ang pamalaan tatag ng Diyos. Mm. Hindi ko malaman ngayon kung alin ba ang aking gagawin. Kung magpatawad ba ako, walang problema. O magpasakop sa pamalaan, na ang pamalaan tutugisin ka ng judge. Oh, naman. Di ba? Mm. Pero para ma-clear up, kasi ang katuruan, sabi, ipaubaya mo na lang sa Diyos. Meron kasi akong pwedeng magpaliwanag. Oh, tungkol sige, sa tuloy mo lang. Bilis-bilisan mo contents lang. ng pagpatawad at saka contents naman ng pagpasakop. Ang pagpasakop kasi, meron silang similarity doon o karugtong sila pero may kanya-kanya silang subject. Oh, yeah. O, ang subject kasi ng pagpatawad ay sa English pa, nandoon yun sa tinatawag na belongs pa siya ng salvation. Kasi hindi ka maligtas kung hindi ka magpatawad. Kaya pinatawad ka ng Panginoon, di ba? Mm-mm. Ngayon naman, yung pagpasakop kasi, ibang subject naman yun, yung pagpasakop kayo sa mga kinakuukulan. Opo, sapagkat kasi, nasusulat. okay. Meron kasing, may nakasulat sa Biblia, dalawa, Mm. yung tinutugis Oo. at pagpapatawad. Mm. Hindi yata pwedeng pagsamahin, pero ang kadalasan kong naririnig sa kapatiran na ipasa Diyos na lang. Okay, ganito. Bahala na ang Diyos. Ganito ang mga terminology, ipapatawarin na lang, ipasa Diyos na lang. Ang iniisip ko kapag pinatawad, parang pinahamak mo ang kaluluwa ng isang tao dahil pag ipasa Diyos na yon, siyempre, hindi kami nagkasundo, Mm. hindi nagkaayos. Dahil, una, hindi naman nagpapakita. Oo. Kasi nga may kasalanan kaya hindi nagpapakita. Mm. Ngayon, pag nagpapakita, sasabihin ko, civil obligation. Mm. May patawarin kita sa pangdudusta mo, pang-aapi mo. Okay na yon. Oo. Yung pagpapahiya, okay na yon. Pero meron kang dapat babayaran sa akin. May punto ka. Kaya gusto kong idugtong muna sandali yung pagbabato nila sa yero ko. Okay? Kasi sa 3 kwarto, butas-butas yung Grabe tatlo. Butas-butas. Di may civil obligation dapat sila dahil sabi ko, pinatawad ko kayo pero bayaran niyo yung yerong butas. O, nagbayad ba? Hindi rin. Pati ba naman yun, sasakupin nila yung pagpatawad ko. Kung mo pinatawad ko na sila, hindi sila magbayad. Tama ba yun? Mali. Ano bang gusto ng Diyos? Ikaw, nag-aral ka ng salita ng Diyos, ako hindi. Sige. Ano bang gusto ng Diyos? Nabutas yung yero mo. Hayaan mo na, yero, ano lang naman, hindi ka naman nabubukulan. May punto ka nga, kapatid, kaibigan. Sir, sa civil obligation na yan, iba yung pagpatawad mo, iba rin yung civil obligation. Kasi binutas nilang euro, nung kinabit mo yan dyan, bago yan. Okay. Walang butas. Okay. Binutas nila dahil sa kanilang ginagawa, although napatawad na sila dito sa kanilang pambabato. Isipin mo, buhay ko. Pinatawad mo na nga, okay. Ditong yero na butas-butas, siyempre kailangan nilang palitan, tama? O kailangan nilang bayaran yun. Ang tanong Kung ako doon, magbili. kasi kung investigador ka, binato nila, bug. Hindi naman basta-basta nabubutas yun. Kalabog-kalabog lang. Butas, kapatid, kasi manipis nga may mga bato nga akong dinala doon na nakaplastik Nangabutas talaga yung manipis kasi ang yero. Ngayon, hindi pinatawad mo na sila. Oo. Bunch of free mo na lang na yung pagbato at saka yung butas, pagsamasamahin mo na. Wala na, ganun na talaga. Kasi Ganun ang di na ginawa. So, nagpakita. anong gagawin mo sa akin? Yung assessment mo sa akin? Yung pang-aapi, pangdudusta, pagpapahiya, patatawarin ko. Pero yung babayaran nila, yung utang, Dapat lang. Kasi civil obligation bakit yung sa'yo? Nabutas yung yero, bakit lumayas na wala na sila Hindi na nagpakita. Sino pang magbayad? Yun ang hindi ko maintindihan. Yan, maganda nagpag-usapan natin ito. Hindi ko maintindihan. Oh. Ngayon,
O sige, payag na ako. Napatatawarin ko sa lihim. Bakit lihim? Dahil bakit lihim? Lord, bahala ka na lang. Sasabihin ko, Panginoon, bahala ka na lang. Hindi kami nagkakausap. Bagamat nanghingi na sila ng tawad, pero hindi seryoso. Kasi hindi nila kasi binayaran. nung humingi ng tawad dito, nagpunta sila, nung humingi sila ng tawad, pagdating doon sa barangay, nangulipas ng pangangatuwiran. Nawala yung kanilang patawad dito. Oo. Dapat ang sasabihin nila, ay nanghingi na po ako ng tawad, nagkaroon na po kami ng unawaan, hingi na po ako ng tawad. Sa mga ganung bagay, ang kaso yung obligation na nangutang ako, na ako ang nagbayad, dapat bayaran. Ganon din yun, nag-uusap kami sa Lupon. Oo, pinatawad ko na sila. Pero yung yero na nabutas, bayaran nila. Wala na, umalis na kamo. Lumayas na nga, hindi nga na nagpakita. Tapos yung isa, nagpakita man, bandang huli na, hindi pa dumalalo doon sa kaso yung kaibigan ko na barangay na nakapuna sa kanila, yun ang lumapit sa akin na humingi ng dispensa doon sa nambabato. Puro na lang dispensa. Hindi dapat, dapat capital letter na yung word na dispensa at saka sorry. Parang naka-bold na talaga Yun na nga eh. sa dictionary. Pero alam mo, ang mga taong yon, hindi pinagpala kung saan na lang sumasalta. Ganun yun, ang mga taong hindi... Pero ang nangyari, Pastor, ito ngayon, nagkasakit ako. Sabi ni Brother Eli, hindi lahat ng pagkakasakit ay parosa. Totoo naman yon. Hindi naman din sakit, magkasakit ka, minsan may paalaala lang din. At hindi karma. Minsan may kakulangan din sa sarili mo. O ganun, hindi ibig sabihin kasalanan ang lahat ng sakit, hindi. Hindi, Merong sakit na nasa atin yung pagkukulang. Hindi ka nagkasala, pero iba naman kasi yung pagkasakit ng isang hari na si Sidikaya. Kaya siya nagkasakit, pinarusahan talaga siya ng Panginoon dahil pinabayaan niya ang bansang Israel. Sinabihan siya ng propeta na mamamatay ka na dahil sa hindi mo ginampanan yung tungkulin mo. Humingi siya ng tawad sa Diyos. Sa Diyos, hindi sa Diyos, tao. sa Diyos mismo. Hindi sa tao. Hindi. Yung pinag-aabalahan niya, yung ginusta niya, yung inapi niya. Marami kasi yon. Kung isa-isahin pa niya yon, hindi niya kaya talagang isa-isahin kung hindi magkaroon ng puno. So pinatawad ng Diyos. O, So ang pinatawad Diyos siya ng kasi Diyos. is a King of Mercy. Hindi na dumaan sa tao. Kaya ganito ang nangyari. Yung propeta Isaiah na nagsabi sa kanya na mamatay ka na dahil sa iyong kasalanan ginawa kasi ang cancer niya meron siya ay stage 4. Stage 4. Pero nung ang kanyang diwa, ang kanyang ay narinig at nakita ng Diyos ang kanyang pagsisisi, pinabalik niya yung propeta ng Diyos. Bumalik ka doon, sabihin mo sa kanya na pinatawad ko na siya at ang kanyang buhay ay dagdagan ko pa ng 15 years. Very good. Ayun ang konteksto ng ating pinag-usapan ngayon tungkol sa pagpatawad ng Diyos. Paano yung pagpatawad na may civil obligation? Bahala na rin ang Diyos. Bahala Ang na mahalaga, rin ang Diyos. buhay pa ako. Talaga, totoo kung sinabi mo. Oo. Okay lang yun. Okay na. Bahala ng Diyos, ha? Bahala na ang Diyos. Kasi, sabi nila, baka wala talagang pera. Oo. Paano walang pera? Nagbenta ng bahay dito, bahay dyan, bahay dyan. Hindi nga nag-isip akong bayaran. Hindi talaga naman ikaw binayaran, kaya hindi Nagbenta na ng bahay dito, benta. Nag-isip ba siya magbayad? Nung panahon na nangutang siya sa akin? Kaya pinabayaan mo na lang, bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos. Ang problema ngayon, patawarin siya ng Diyos. Yun. Kasi dumadalo siya ng dumadalo. Oo. Patuloy ang pagdalo. Baka sakali. Baka sakali. Paano yung pagdadalo niya? Bago ka pumunta sa simbahan, bago ka dumalo, dapat makipagkasundo ka muna sa... Tama ka, brother, May turo yan sa Katoliko. Oo. Kung pupunta ka sa altar, kapag may Para kagalit ka, maghain ka, bago ka maghain, babalikan mo muna yung kagalit mo at makipagkasundo ka doon kasi
hindi tatanggapin ng Diyos na sa langit ang iyong handog. Yun. Oh. Nagpaparinig ka ba, Pastor? Hindi. Sinabihan lang kita ng ano para masuportahan yung gusto mo rin na parinig doon sa Hindi, mga nagparinig ka tao. ba sa kapatiran? Hindi ka natin pinarinig, ka talagang pinapakita pa. Kasi nakikita, no? Oh. Di ba? Nasa Yeah, inyo mga ito, kaibigan. magbibigay na naman ako, ipatuloy ko. Ito kasing sitwasyon nito, wala nang problema yon. Sige, yung pang-aapi, pangdudusta, pagpapahiya, wala nang problema yon. Ang kaso nga, nagkautang ako. Kung bakit ako nagkautang, Pastor, kasi nagbayad ako ng pagbutas-butas dyan sa tagiliran hanggang doon sa dulo. Hiniram ko yung pera na yon sa lending. Ngayon, ako ang nagbabayad. Ako ang nagbibigay ng tubo na hanggang ngayon hindi pa tapos. Kung sakaling hindi man ako babayaran at yun ang gusto ng Diyos, okay na lang din sa akin na hindi ako babayaran basta sasahod ako sa YouTube. Ayan. Yan ang maganda. Kasi ang Diyos talaga, Kasi ang buhay ng tao habang nabubuhay, may pag-asa. nakakakita sa totoong kalagayan ng isang tao na katulad mo. Ang Diyos din naman nakakita sa kalagayan ng mga taong hindi totoo sa Kanya. Meron daw hindi totoo. Oh. Kasi noong Sabado, dumalo ako sa gawain, narinig ko doon sa mga speaker na ang term na ginamit nila, tik-tik. Tik-tik. May naniniktik nga eh. Oo. Kaya nga ang At Panginoong... nang sabi, meron daw tik-tik at meron daw taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Totoo yun. Ngayon, hindi ko naman sinabing hindi ako sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maaring meron din akong pagsasalansang. Pero, hanggat maaari, ay ayaw ko nakakapurihesyo. Bagkus, tumutulong ako sa mga taong walang masyadong kaalaman tungkol halimbawa kung sila ay namatayan, paano sila makalapit sa gobyerno na pampalibing. Halimbawa, mayroong taong walang pambayad sa hospital bill, tutulungan ko. May mga taong nahirapan manghingi ng pera pambili ng gamot, ituturo ko ang DSWD, tuturo ka sa mayor, sa gobernador. Tama. Ayan po. Kaya lang, Very good. yun ang itutulong ko. Kaso ngayon, hindi pa ako tinutulungan ng Panginoon. Ang bigay lang sa akin, may buhay pa.